Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po yung latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin si Bagyong Tino. Si Bagyong Tino nga po ay patuloy na lumalakas at yung pinakasentro po niyan ay namataan na nga po natin dito sa may eastern section ng Guian, Eastern Samar. At asahan nga po natin na mararanasan na nga ng Visayas at ng ilang bahagi ng Mindanao itong si Bagyong Tino. Habang patuloy na pong umiral yung shoreline na makaka-apekto po yan dito sa may parte ng Bicol Region at ng Metro Manila. Hanggang dito po yan sa Mindoro Provinces. At meron po tayo isang low pressure area na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman po yung mga forecast track ng ating mga weather agency na nakalaan para nga po dito kay Bagyong Tino. Ito naman yung sa bagong pag-asa DOST. So dito nga po ay halos hindi naman po nagkakalayo ang mga forecast track nitong ating mga weather agency sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito po sa bagong pag-asa DOST, halos ito nga ay papasok lamang dito sa may coastal water nga ng Eastern Samar at tapos dediretso po yan dito sa may parte ng Rojas, then sa northern portion ng Palawan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. At ito naman po yung forecast track naman ng Japan Agency. Dito naman sa forecast track ng Japan Agency, mapapansin nga po natin, halos hindi naman nagkakalayo. At dito rin yan papasok sa may coastal water nga ng Eastern Samar. Then, dediretso po yan. Dadaan po yan ng Cebu. Tapos sa parte ng Bacolod. And then, dito rin po yan sa northern portion ng Palawan. Ito pong natawag natin na cone of uncertainty. Dito po talaga naglalaro ang isang sentro ng bagyo. Kaya mag-ingat at maghanda nga po para dito sa ating mga kababayan na dadaanan ni Bagyong Tino. Ito naman po yung forecast track ng European Center. So dito naman po sa European Center, dadaan din po yan. Halos pareha sila ng European Center sa may coastal, rather ng bagong pag-asa DOST. Dadaan yan sa may coastal water ng Guian. And then, dediretso yan dito sa may Burauen, Ormoc, dito sa may Polompon. At dito po sa may Bogo. Then, pagkatapos po niyan, diretso naman po yan dito sa may pagitan ng Pasi at ng Pototan. And then pagkatapos po niyan, dito po yan dadaan sa ibabaw naman ng vicinity ng Patnongon. At pagkatapos po niyan, dadaanan din po niyan itong Agutaya. And then diretso po yan dito sa may parte naman ng Linapakan sa may Palawan. Dito kung mapapansin nga natin, halos hindi na nga nagkakalayo yung mga forecast track ng ating mga weather agency. Kaya maghanda na nga po yung ating mga kababayan dahil mapaminsala itong si Bagyong Tino. At asahan din po natin yung mga storm wind signal ay ilalabas po yan ng bagong pag-asa DOST. Yung mga ating mga kababayan dyan na nagtataka, bakit nga maaga inilalabas? Advance po inilalabas ng bagong pag-asa, DOST ang mga storm wind signal para mas maging aware at handa yung ating mga kababayan. Inuulit ko po, tayo po ay mag-ingat at para po dito sa posibleng dala na mga malalakas sa ulan at hangin itong si Bagyong Tino. Ito naman yung ating advanced weather forecast doon sa kanyang posibleng kasunod. By November 4, sasahan na nga po natin na sa parte na ng si Bagyong Tino ay nasa parte na po yan ng Rojas. Then pagdating po na November 5, ito po ay nandito na nga, papalabas na ng landmass. And then pagdating na November 6, ito naman po yung ating sunod na imo-monitor, yung panibagong sama ng panahon.
Then pagdating naman po ng November 7, yan po ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng November 8, nasa labas pa rin po yan ng ating PAR. At pagdating po ng November 10, nasa loob na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Ang magiging possible scenario po niyan, posible po yung umangat or posible po dito yan sa parte ng Northern Luzon magkaroon ng landfall.